Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na usapin tungkol dito kay Pi Network. Kumakalat po kasi ang balita na posibleng i-delist daw si Pi sa dalawang malalaking crypto exchange na si OKX at saka si MEXC. Ang tanong, totoo ba ito o isa lang itong chismis na nakapagpanik sa mga holders ni Pi? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Arayan, simulan po natin sa kung totoo ba na i-delist si Pi Network kay OKX at saka MEXC. Ayan, kamakailan lamang ay lumabas ang chismis or rumors na aalisin daw si Pi sa trading list o listahan ng OKX at saka MEXC. Ayon sa mga balitang kumalat, may kinalaman daw ito sa pagtigil ng margin pair lending ng Picoin at USDT. Dagdag pa dito ang usap-usapan na posibleng tuluyang tanggalin si Pi bago matapos ang buwan ng August. Dahil dito maraming Pi holders ang nagpanik. Tandaan natin na ang mga Pi users ay matagal nang naiinis dahil sa paulit-ulit na nadidelay ang kanilang mainnet launch. Kaya noong lumabas ang balitang ito, mas lalo silang nag-aalala. Pero ayon po dito kay Dr. Altcoin, isa pong analyst sa market, mali raw ang chismis na ito. Kanyang kinumpirma na si Pi ay patuloy pa ring actively traded sa parehong OKX at saka MEXC. At hindi ito totoo na siya ay i-delist. Kaya sa market impact, kung sakali talagang na-delist si Pi, malaking bagsak ang pwede pong mangyari sa presyo dahil mawawalan ng liquidity at tiwala ang market. Pero dahil clarified na false alarm ito, nakatulong po ito kahit papaano na magbigay ng konting ginhawa sa mga investors. Ngayon ay ano po ang kalagayan ng presyo ni Pi ngayon? Kahit may linaw mula sa analyst, iba pa rin ang ipinapakita ng market chart. Sa ngayon si Pi po ay nasa presyong 0.34 at siya po ay bumagsak ng mahigit 2% sa loob lamang ng isang araw. At hindi lang yan, umabot pa siya sa bagong record low na 0.3304. Kung ikukumpara po sa kanyang all-time high na $2.98 noong February 2025, halos 88% ang kanyang ibinagsak. Malaki ito at masakit para sa mga holders na umasa na tuloy-tuloy ang kanyang pag-angat. Sa market impact, ang ganito pong pagbaba ay madalas nagdudulot ng panic selling. Kapag naulit pa ito at hindi makabalik si Pi sa ibabaw ng 0.38, malaki po ang tsansa na bumaba pa siya sa 0.30 o baka mas mababa pa lalo kapag may token unlocking. Ngayon ay kaya ba niyang bumalik sa presyong $1 or mas mataas pa? Malaking tanong ito sa mga traders at saka investors. Ayon po sa ilang eksperto mula sa Coinpedia, posibleng makabalik si Pi sa mga presyong $1 sa kalagitnaan ng taong 2025 or taong ito. May nagsasabi pa nga na pwede siyang umabot sa $4 kung sakaling tuluyan ng ma-launch ang mainnet at maging maayos ang KYC process. Pero hindi po lahat ay optimistic. May mga analyst na nagbabala na kung hindi po makapag-stay or manatili si Pi sa 0.38 na resistance, yan, madali po siyang babagsak muli at babalik sa ilalim ng 0.30. Kaya sa market impact, kung maayos po ang launch ng mainnet at KYC process, tataas ang kumpiyansa ng community. At kapag may kumpiyansa, tataas din po ang demand at pwedeng sumipa ang presyo. Pero kung patuloy po ang delay at walang malinaw na progress, magiging mahirap para kay Pi na makabalik sa dating presyo nito. At yan bilang panghuli, sa ngayon ay hati ang opinyon ng mga eksperto at saka traders. Ang iba naniniwala na temporary lang ang bagsak ng presyo at kaya pang bumangon ni Pi.
Ang iba naman ay nagsasabing baka mas lalo pang humina siya kung wala pa ring malinaw na direksyon mula sa Pi Network team. Ang malinaw lang ay nananatiling hot topic si Pi sa crypto community, lalo na't marami pa ring umaasa na ito ang susunod na big thing sa mundo ng digital currency. Kaya sa kabuuan, sa kabila ng mga kumakalat na chismis or rumors, malinaw na hindi totoo na ididelis si Pi Network sa OKX at saka MEXC. Patuloy pa rin siyang active sa trading at may solid volumes. Pero ang problema ay nasa presyo. Malaki ang ibinagsak po niya mula sa kanyang peak at nakasalalay ngayon ang kanyang future sa magiging galaw ng Pi Network team, lalo na po sa mainnet launch at saka KYC process. Kung magpapatuloy po ang positive development at malinaw ang direksyon mula sa team, posibleng bumalik ang tiwala ng mga investors at unti-unti ring makabangon si Pi. Pero kung patuloy po ang delay at puro rumors lang ang kumakalat, baka mahirapan po siyang makabalik sa dating presyo. At kung ako po ang tatanungin, kung ano ang aking masasabi dito, masasabi kong ang future po ni Pi ay nakabitin pa rin sa ere. Ang mga traders at holders ay dapat pong maging maingat at huwag pong basta-basta magpapadala sa rumors or chismis. Dahil sa huli, ang tunay na galaw ng presyo ay hindi po base sa chismis, kundi sa solid progress ng kanyang network. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.